Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Evangelist Eliseo Uy ng Churches of Christ, the Apostolic Doctrine. Salamat po sa tagapanood ko po sa YouTube at tagapakinig. At lalong-lalo na po sa mga brothers and sisters in Christ. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Mapagpala naming Diyos na nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Lord, patnubayan mo ako muli upang ipahayag ko ang mga salita ng katotohanan na naglilinis at nagpapabanal po sa amin. Salamat po Panginoon, o Diyos na nasa langit, hipuin mo po ang aking mga labi upang ako'y makapagsalita ng mabiyaya at may taglay na karunungan at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Salamat po, O Diyos. Ang lahat ng ito, Panginoon, naway ilakip mo yung mapagpala at makapangyarihan mo mga kamay. Basbasan mo at pagpalain mo ang message na ihahayag ko sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking samo at dalangin sa matamis at banal mo pong pangalan, Panginoon naming Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Thank you po. Dito po, basahin ko po sa inyo ang paksapong ilalahad ko sa inyo sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo sa chapter 2 verse 1. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at ang pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol. At sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Amen. Ngunit meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelerong sa kanyang kinalalagyan maliban magsisi ka. Sa 6, ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapopootan ang mga gawa ng mga Nikolaita na kinapopootan ko naman. Sa 7, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Amen. Pagpalain at basbasan nawa ng Panginoon ang lahat ng mga binasa natin sa talatang ito. Sa chapter 2 hanggang 7 po. Ngayon po, isa-isahin po natin. Sabi niya rito, sa 2, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Pero bago po ang lahat, mag-i-intro muna po ako sa inyo. Ito po. Lord Jesus will remind them that He alone is the head of the body of believers. Then everyone will know that Jesus Christ is the Lord and King of the universe. Amen. Those loving Him will rejoice, greeting their Savior with hearts overflowing into songs of praise. Christ will win the battle and reign victorious forever. Also the powerful, conquering King and Judge. Amen. Kaya tingnan natin to. Tuloy po natin. Alam natin, dito po sa ating pong mababasa sa 2 Corinthians 11, sabi niya rito sa 11:3 up to 4.
Ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuan. Ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Ang sabi niya po, marami pong lumalabas ngayon ng mga bulaang apostol mula noon hanggang sa panahon natin. Ito po yung mga bulaang apostol, alam na alam po natin. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, ito po yung mga nangangaral ng turo at aral po ng mga tao. Kung atin pong mababasa po rito sa Timoteo, dito po sa Timoteo sa 1:4 ng unang Timoteo hanggang 5. Ang lahat, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, nasa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Yung pala ay aral pala ng mga espiritong mapanghikayat, aral pala ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Sa 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Alam niyo, pinagbabawal nila. Hindi ba yung mga iba, pag dumating na yung kanilang panahon ng April or March, alam nyo, hindi na po sila kumakain ng lamangkati, hindi na po sila kumain, pinagbabawal pa rin nila yung pag-aasawa. Pero ang sabi ni Apostol Pablo rito, ituloy po natin sa 4:5, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Wala pala tayong dapat itapon o itakwil, alisin, basta tinatanggap natin na may pagpapasalamat. Sa 5, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kaya tignan nyo, nililinis pala ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kaya kung bago tayo kumain, para maiwas tayo sa anuman aksidente, sa mga lason, kailangan muna'y nagpre-pray tayo sa Panginoon at nililinis po yan ng salita ng Diyos. Amen. At hindi pa lamang ito, tuloy pa natin. Dito pa sa sinabi pa ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 1:4. Sabi niya, ni huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan. Kita nyo na pinanggagalingan ng pagtatalo at hindi pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya, ang gayon din ang ipinamamanhik ko sa inyo. Ayun pala, huwag na natin yung mga kautusan, yung mga pinag-uusapan patungkol sa mga salit-saling lahi na alam nila, binibilang nila kung kailan daw darating, alam nila ang Panginoon, kung ano yung mga pinapaliwanag nila. Wala na pong kwenta yan, katha. Sabi niya, huwag tayong makinig sa mga katha. Sabi ni Apostol Pablo, sa mga kasaysayan ng mga lahi, alisin na natin yun. Kundi magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Inulit na naman po ni Apostol Pablo rito sa 3:4 at 3:9 ng Tito hanggang 10. Ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan at ang pagsasalaysay ng lahi at ang mga pagtatalo at pagtataltalan tungkol sa kautusan. Sapagkat ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Itita nyo na, sinabi ng Panginoon, sinabi ni Apostol Pablo,
Dahil si Pablo, guided po siya ng Holy Spirit. Napupuspos siya. Binigyan siya'y katiwala ng Diyos. Tayo man din ay katiwala ng Diyos sapagkat tayo nagpapahayag ng katotohanan, ng may kabanalan ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo, ano ang sabi rito? Pagtataltalan. Alam niyo yung pagtataltalan? Alam niyo ibig sabihin yan? Yung pagtataltalan, pagsisigawan. Pagbubulyawan. Pagsisigawan. Yan ang ginagawa nila. At yung hiyawan. Dito kami nawawalang isay ang ginagawa nila, ang pagtuturo nila, yung pagsasalita ng Diyos. Dahil sa mga lahi, wag na natin yan, sabi niya ganun dito, pagtatalo at sapagkat ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan. Kaya sabi niya rito, ang taong may maling pananampalataya, yun, mali pala yun. Pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Kasi alam niyo yung mga false prophets, sinabi na ni Apostol Pedro. Dito po, nangusap na si Apostol Pedro. Dito sa unang sulat ni Pedro, mababasa po natin dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro. Makikita ninyo rito. Babasahin ko po sa chapter 2, verse 1 up to 3. Ngunit may magsisilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. Tingnan nyo na, yan po yung mga bulaang apostol, bulaang guro, bulaang propeta. So, at mga papasok sa lihim na makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. Mali, liko, lihis yung turo nila, yung kanilang faith. Bakit po? Ito po sasabihin ko sa inyo. Sabi nila, ang Panginoong Hesukristo daw ay hanggang doon sa pagkakilala nila na tao lamang. Hindi po, maling-mali po yun. Ngayon ang Panginoon, siya po ang nagsasalita rito sa 7 iglesia. Sa Efeso, nasa Espiritu po siya. Kausap po niya si Juan sa pamamagitan po. Ginamit niya po, siya ang nagsasalita sa chapter 2. Lahat po salita ng ating Panginoong Hesukristo sa Revelation. Chapter 3, lahat salita po ng ating Panginoong Jesus. Wala pong nagsasalita kung hindi siya lamang. Dito, tignan nyo. Na itinatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay ng kanilang sarili ng madaling pagpahamak. Tinatakwil pa nila ang Panginoon na bumili sa kanila. Sabi nga, binili pa sila ng Panginoon para magkaroon sila ng kaligtasan, tayong lahat. Pero sila lumilihis po sila. Sabi niya rito, at maraming magsisisunod sa kanila sa mga gawang mahalay. At dahil sa kanila ay pagsasalitain ng masama ang daan ng katotohanan. Pinagsasalitaan pa nila ng masama yung daan ng katotohanan, yung matuwid na daan. At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Yun, tingnan nyo, business na ang ginagawa nila, ipangangalakal kayo. Sabi niya, nang hatol sa kanila na mula ng una ay hindi nagluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Alam nyo, yung mapapahamak sila sa pangalan po ng ating Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, tignan ninyo ulit, tuloy po natin dito po sa unang Korinto, ikalawang Korinto 2:7, dito po sa 2:7, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya na mula sa Diyos, na sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Kita nyo na, ginagawa po nilang business ang salita ng Diyos. Kaya diyan po sila mapapahamak. Kaya alam nyo, ang ginagawa nila, ito po yung aral nila. Gusto nyo pong malaman, kaya sabi po ni Juan dito, basahin ko po sa inyo sa unang Juan 4:5-6. Sila'y sa sanglibutan, kaya tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan. Sa 6,
Tayo nga ay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Kita nyo na? Maliwanag na malinaw. Kaya tuloy po natin. Dito po. Tuloy pa po natin dito sa 2:3. Sa 2:3 po, sa chapter 2, verse 3, sabi ng ating Panginoon sa iglesia po, at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Alam nyo, sabi ng Panginoon, nagbata ka at sabi niyang ganon, na may pagtitiis ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Alam niyo po ang ibig sabihin yung pagbabata, yung kahirapan. Lahat yan, natiis niya, pati yung pagtitiis. Dito po tayo ngayon sa 3. Tignan nyo. Sa 5:10, 5 ng James, sa 5:10 ng Santiago. Dito po. Sa 5Gs ng Santiago 11. Dito po, basahin po natin. Sabi niya rito, magtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso. Amen. Sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Huwag kayo, sa 10 na lang po tayo hanggang 11. Kunan ninyong halimbawa ang pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsisipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Amen. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamawain ng Panginoon. Alam niyo itong si Job, nakita niyo na, napakabuti po yung ginaanong si Job, nagtiis siya sa lahat ng kahirapan. Binata niya ang lahat, ginagawa niya. Alam niyo, nung magkagayon, nung nangyari sa mga 10 anak niya, dumating ang bagyo, lahat, napagsakan sila. Dumating ang malakas na hangin, hinampas, namatay ang lahat. Ano ang sabi ni Job? Ang ginawa ni Job, alam nyo, dito sa chapter 1, verse 20 up to 21. Nang magkagayoy bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Nagpatira pa sa lupa at sumamba. Ano ang sabi niya? At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang magbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pinuri pa niya ang Panginoon. Ano ang sabi sa kanya? Pinuri pa. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job at inarim mang ang Diyos. Kita nyo na, napakatuwid na tao ni Job. Lahat pinagtiisan niya. Kaya ganun na lamang ang pagkahabag at pagkamaawain ng Panginoon sa kanya. Kaya tignan nyo rito. Tignan nyo po natin dito sa dito sa 2:3. Tignan niyo rito, tuloy po natin. Sa 2:3, sabi nga rito dito sa 10:36, dito napakaganda po ito sa Hebreo. Sa 10:36. Dito muna tayo sa 6Gs. Dito muna tayo sa 6Gs. Sabi niyan dito. Sa 6:10 muna tayo. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Alam niyo pala, pinakikita pala natin sa Panginoon yung paglilingkod pala natin sa mga kapatiran. Nagmamahalan, nandun yung pag-ibig, yung utos niya, sinusunod natin, nakita niyo. Tumutupad tayo, kaya nagtitiis tayo. Kaya ang sabi niya rito, may pangako po ang Panginoon. Sapagkat kayo'y, sa 10:36 ng Hebreo, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako.
Amen. Ano po yung pangako ng Panginoon sa atin? Napakaganda yung pangako niya. Dito po sa Colosas, sabi niyang ganun, di ba? Mababasa po natin sa Colosas sa 3:23 hanggang 24. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo. Kanino? Sa Panginoong Hesukristo. Amen. Naglilingkod pala tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakaganda po yung sinabi niya rito. Dito po sa Colosas po, basahin ko po sa inyo sa English. Napakaganda po ng sinabi niya rito sa English. Dito sa 3:23, sabi niya ganun. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Sabi niya ganun. Knowing that of the Lord ye shall receive the rewards of inheritance, for ye serve the Lord Christ Jesus. Amen. Alam nyo, yung paglilingkod sa Panginoon, wala pong retirement yan. Tuloy-tuloy po tayo. Huwag tayong manlalamig. Kaya sabi niya rito sa 2:3, basahin ko po sa inyo sa 2:3, sa chapter 2, tuloy ko po ulit. Sa 2:3, wala pong retirement yan. Kaya sabi nga rito, tuloy pa natin. Sabi nga rito, pag hindi tayo, wala tayong hinto sa pangangaral, ito po ang ating matatanggap na magandang blessing po ng Panginoon. Alam niyo yung gantimpala, yung rewards, iba po yung blessing, iba po yung rewards. Yung gantimpalang tatanggapin natin, ganting mana na ibibigay ng Panginoon, yan po alam natin darating po yan sa itaas. Na hindi ninyo nakita, na hindi nakita ng mga mata, ni hindi narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso hindi pumasok ninuman sa puso ng tao. Yan po. Kaya tignan po natin dito sa unang sulat po ni Apostol Pedro. Basahin ko po sa 6 hanggang 8 hanggang sa 9. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Nakita nyo? Nakakalungkot, ano? Totoo yun, sinasabi ni Apostol Pedro. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri, ikaluluwalhati, ikatlo, ikararangal na pagpapakahayag ni Hesukristo. Siya ang makikita natin dahil yung Diyos na hinihintay natin, ito na yun. Na malinaw at maliwanag, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig. Amen. Na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita ayon sa inyong, gayon may inyong sinasampalatayanan na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kalwalhatian, na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Yung pala, yung pagkaligtas ng ating mga kaluluwa dahil sa ating pananampalataya kay Jesus Christ na ating Panginoon. Sabi, tungkol sa pagkaligtas na ito, sabi nga noon, ay nagsikap at nagsiyasat ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, sa atin po yan. Meron na po siyang sa mga propetang ginagamit niya. Lahat yan. Alam natin. Kaya tingnan ninyo, tayo sinusubok sa apoy. Alam nyo, ang ginto ay pinararaan sa apoy, sinusubok po yan. Tinutunaw yan. Kaya 100% po yan. 99 po lang yan. Pero sa atin, 100%. Pag 100% ang tunay na ginto, ang lalakaran mo nga sa langit, yun po yung 100%. Pure gold. Tunay na ginto. Pero dito, sabi niya rito, yung ginto rito, sabi niya rito, ay yung sinasabi, lalong mahalaga kaysa ginto. Yung ginto, nasisira dito. Totoo po yan, mawawala yan. Matutunaw yan, tutunawin ng Panginoon ang mundong ito. Matutunaw sa salita po ng Diyos. Kaya tignan po natin, tuloy po natin ito sa 6:9.
Natapos na po tayo, no? Sa 4 at sa 5. Sabi niya rito, dito na, 4 at 5. Sabi ng Panginoon dito, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Sa 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. At gawin mo ang iyong unang gawa at kung hindi ay paririyan ako sa iyo. At aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan. Maliban na magsisi ka. Ayun pala. Maliban yung mga nanlalamig, sabi nga, dito po sa 3, ano? Sabing ganun dito sa 3. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Sino po ang first love natin? Sa ating buhay ngayon, sa buhay natin bilang Kristiyano. Di ba ang first love natin, yung mga family natin, yung mga asawa at anak, mga anak natin, mga asawa natin, lahat. Yan po ang first love natin. Pero sa spiritual aspect, sino po ang first love natin? Ang Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon dito, ang linaw na sinabi niya sa King James version, because thou hast left thy first love. Sabi niya, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Bakit po natin bakit niyo po iniwan yan? Huwag niyong iiwan yan. Yung first love, ito. Dati, ang first love natin ay ang gawain natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ngayon ay nanlamig ka na, pinabayaan mo ang gawain mo sa Panginoon. Iniwan mo na ang tungkulin mo, kung anong tungkulin ay binigay sa iyo bilang ikaw ay sa ministry, kung anong ministry meron ka, sa church, sa anong ministry, nasa men's ministry ka, nasa women's ministry ka, nasa choir ministry, o you are teacher ministry, teaching ministry, nandyan lahat yan. Huwag mong iiwanan kung anong ministry ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ipakita mo na siya talaga ang tunay mong first love, tunay nating first love. Sa spiritual aspect po yan. Alam natin, ang Panginoon ang tunay nating first love. Tignan nyo rito. Ituloy po natin. Sa Hebreo, dito po mababasa po natin sa Hebreo. Dito. Sa 10, dito sa 10, sa Hebreo 12:5-6. Sabi niya rito sa 12:5-6. Dito, basahin ko muna sa inyo ito. Sabi niya rito, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, ng mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Tapos iiwanan mo. Pag iniwan mo, ano ang sabi ng Panginoon? Tuloy natin muna, mamaya na, tuloy natin to. Sabi niya rito sa 5. Sa 5. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis, inari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Amen, sabi niya. Sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama? Yung Salaman po ito, Ama Salaman, nag-question mark. Datapot kung kayo'y pinarurusahan na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak. Sabi niya, kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak, saligaw kayo at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama sa ating laman, upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasakop sa Ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Amen. Tignan ninyo, totoo pala itong sinabi ng Panginoon. Alam nyo, sabi nga ng Panginoon dito, basahin ko po sa inyo. Dito po sa sinabi ng Panginoon. Dito po Ito na, basahin ko na lang dito sa 3:19 po ng
Revelation. Sabi niya rito, sa 3:19, ito po, pakinggan niyo po ito, napakaganda ito. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Ang may salita ang Panginoong Hesus. At pinarorosahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Kita niyo na? Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarorosahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Alam nyo, tumatanggap po tayo ng parusa sa Panginoon. Yung mga pagsubok niya sa atin, kung hanggang saan ka. Kaya sabi nga ni Apostol Pedro, tayo'y sinusubok sa apoy. Tayo'y isang ginto na sinusubok sa apoy. Pinararaan tayo sa apoy upang malaman kung talagang ikaw, tayo ay tunay na naglilingkod sa Panginoon. Tunay tayong lingkod ng Diyos. Kaya alam natin yan po ang sinabi ng Panginoon. Kaya dito po ating matatanggap dito. Kaya sabi niya rito sa 10:35, di ba binasa ko sa inyo? Ito sa Hebreo. Dito po sa Hebreo, 10:35. Ito sa 34 muna. Sapagkat kayo'y nangahahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibhasay inyong nalalaman mayroong kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Kita nyo na? May dakilang gantimpala. Huwag daw natin pababayaan. Sabi niya, huwag ninyong, sabi niya, huwag ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala dahil ito'y mayroon po tayong tatanggapin na dakilang gantimpala sa ating Panginoon. Kaya nga kung kayo naglilingkod, sabi nga sa 3:24, sabi nga, yung mga naglilingkod sa Panginoong Hesukristo, tatanggap po sila. Tatanggap po tayo ng gantimpala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Dito po, ituloy pa po natin. Ito, kaya alam na natin. Kaya sabi nga ng Panginoon, kaya binabalaan niya, Jesus, but Jesus warned them that their light could be go out. Mawawala po yung ilaw kung tayo hindi nagbalik loob sa Panginoon. Kaya ang dapat po natin gawin, yung mga pastor, mga evangelist, lahat po yung mga teacher, kailangan yung mga nag-backslide. Yun ang una nyong puntahan. Yun ang una nyong aralan, turuan, upang bumalik sa Panginoon, upang magsisi sila, magsikap sila sa gawain ng Panginoon, bumalik sila. Kaya sabi niya, ang aking sumusuway, aking pinarorosahan. Sabi niya, kaya magsikap ka at magsisi ka. Kung hindi, tatakwil tayo ng Panginoon. Kaya patuloy lang, walang retirement, tuloy-tuloy habang tayo'y nabubuhay. Kaya binata ka, kay may edad ka, kay matanda ka, nangangaral, patuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon sa pangangaral ng Kanyang salita. Kailangan tumulong tayo na isa kabuhayan ng salita ng Diyos. Amen. Yan po ang mahalaga. At tuloy po natin. Dito po tayo ngayon. Natapos na po tayo rito, ano? Dito po tayo sa 1:6 ng Revelation. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapopootan ang mga gawa ng mga Nicolaita na kinapopootan ko naman, sabi ng Panginoon. Tayo totoo may yung mga nakakakilala sa Panginoon, galit po sila sa mga Nicolaita. Yung gawain po kasi ng Nicolaita, alam nyo, sila yung mga kay Baal. Ang ibig sabihin po ng Nicolaita, Nicolaitans sa English po, the Greeks, equivalent words for Balaamites kay Balaam. Si Balaam po ay isang false prophet po yan. Siya po kay Baal. Siya po ay tinawag ni Baal para makipag-usap sa Panginoon. Dangan nga noon ang Panginoon nakikipag-usap kay Balaam.
Pero alam nyo naman yung kasaysayan ni Balaam. Alam nyo po ang ginawa ni Balaam. Sabi nga ni Balaam, sabi ni Balak, sumpain mo ang Israel. Pag nasumpa mo sila, kaya ko silang digmain. Sabing gano'n ni Balak. Si Balak po ay hari ng Moab. At si naman ay propeta po. Isang propeta, si Balaam. Sabi niya po rito sa number, basahin po natin. Dito po sa number, mababasa po natin. Dito po, sabi niya ang intusan niya, nagpadala siya ng mga prinsipe para sabihin yung ganito. Alam niyo ito, hanggang sa nagka-bargainan sila, hanggang 4 na beses po yan. Naghahandog sila sa altar, ginagawa nila, naghahandog sila ng mga tupa, ang 7 tupa, 7 altar, 7 toro ang hinahandog nila, nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya. Ito sinabi ni Balaam sa kanya, ito ang sagot ni Balaam sa kanya ng Panginoon. Iksiyan na lang po natin to, binibrief ko po sa inyo. At sinabi ni Balaam, at sinabi ng Diyos kay Balaam, huwag kang pumaroon na kasama nila, huwag mong susumpain ang bayan sapagkat sila'y pinagpala, sabi ng Diyos sa kanya. Dito po sa 23:4. 24:13. Ang sabi niya rito, sabi niya pa kay Balak, kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon na gumawa ako ng mabuti o masama sa aking sariling akala. Kung ano ang sasalitain ng Panginoon, ay siya kung sasalitain. Amen. Tignan nyo. Pero alam nyo, itong si Balak, siya po ang nagturo sa Israel. Siya po ang nagturo na makiapid. Kaya alam nyo po ito si Balaam, itong Nicolaitans, ito po, mahilig po sila sa sexual immorality. Sa pakikiapid. At gayon din sa mga adulterers, sa pangangalunya. Yan po ang gawain nila, marami po yan. Yan po ang ginagawa nila at sumasamba po sila sa Diyos-Diyosan. Yan po, sumasamba po sila sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi nga ni Peter dito, dahil ang ginawa ni Balaam, alam niyo po ang ginawa ni Balaam ito, sa 25 na lamang po iksiyan ko, at ang Israel ay tumahan sa Sitim, at sa bayan ay nagpasimulang magkasala na nakikiapid sa mga anak na babae ng Moab. Nakita nyo na, ginawa niya. Kasi binayaran siya. Binayaran siya, nabayaran. Pero alam nyo nangyari, nabayaran siya. Kaya alam nyo nangyari, alam nyo yung ginawa ng Israel, 24,000 po ang namatay sa bansang Israel, yung mga nakiapid, pati yung mga nadamay na. Dahil sa ginawa ni Balaam, na siya ang nagturo sa mga Israelita. Yung mga lalaki nakiapid sa mga babae. Kaya ang nagpatigil niyan, walang iba kung hindi si Pinis, na saserdote na anak ni Aaron. Ituloy po natin. Kaya alam po natin, sabi nga rito, basahin ko po sa inyo, dito po sa 34. Basahin ko po sa inyo rito sa 34. Sabi nga rito sa 13:4 ng Hebreo. Kaya ang pag-aasawa po, sabi niya rito, marriage is honorable in all, and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers, God will judge. Hahatulan po ng Panginoon yan. Sabi niya rito. Sabi niya rito, sa Tagalog po, ganito po sa ating mababasa. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan. Amen. Sapagkat ang mapakiapid at ang mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Amen. Tingnan nyo na. Pawang hahatulan pala ng Diyos yung mga nakikiapid at yung mga adulterers, yung mga mapangalunya. Kaya tingnan nyo, yan po ang ginawa ng bansang Israel na hindi po sila sumunod sa utos ng Panginoon. Sa pamamagitan po
ni Propetang Moises. Amen. Tuloy pa natin dito po sa 7. Dito na po tayo, malapit na po tayo magtapos. Sa 7 po. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Nasa paraiso pala. Yan pang paraiso ng Diyos. Di sila Adan at saka si Eva, dati nandyan yan. Kaya alam natin dito sa chapter 2 verse 9 ng Genesis, ganito pong ating mababasa. That the tree were in the gardens of Eden, the tree of life and the tree of the knowledge of God. The tree of the knowledge of God and evil. Ayan po, alam natin. Yan pong paraiso ng Panginoon, ito po'y magandang pangako sa atin ng Panginoon. Mababasa po natin yung pangako niya, napakaganda po rito, mababasa po natin sa 22, sa chapter 1 muna tayo. Chapter 22, verse 1 and 2. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng bubog, na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Amen. Sa gitna ng lansangan yaon, at sa dako nito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang dahon ng punong kahoy ay pampagaling sa mga bansa. Amen. Yan po paraiso ng Diyos. Nung nagkasala po si Adan at si Eva, nawala. Nawala po yan. Pero dito sa Revelation, lumabas po yung paraiso ng Diyos. Ipinakita na po ng Panginoon. Yung pa alam natin, yung tatlong napako na nasa kanan, nasa kaliwa ng ating Panginoon, hindi ba sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi niya sa Panginoon, alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo po sa iyong kaharian. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo po ako. Pagdating mo po sa iyong kaharian, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Nakita nyo na? Kaya ngayon alam natin yung paradise na nawala. Kaya ibabalik po ng Panginoon. Kaya ito po mababasa po natin dito. Eventually, evil will be destroyed and believers will be brought into a restored paradise of God. Amen. The new earth, everyone will eat to the tree of life. Yan. Lahat yan kakain tayo sa punong kahoy ng buhay, yung mga maliligtas. Kaya alam natin, kailangan po ito, tuloy po natin. Ito is a tree of life. Mababasa po natin sa Ezekiel 47:12. Chapter 47, verse 12. Sabi rito, sa Ezekiel, at sa pangpang ng ilog sa tabi niyaon, at sa dakong ito, at sa dakong yaon, tutubo ang sari-saring punong kahoy na pinakapagkain, at ang mga dahon ay hindi matutuyo o magkukulang man ang bunga niyaon, magbubunga ng bago, buwan-buwan. Amen. Sapagkat ang tubig niyaon ay lumalabas sa sanktuaryo, at ang bunga niyaon ay magiging pagkain, at ang dahon ay pampagaling. Yan po yung pampagaling sa mga bansa, lahat ng yan. Sa atin po yan, ibinigay ng Panginoon. Yung tubig po lumalabas po sa templo ng Diyos yan, sa sanktuaryo ng Panginoon. Yan po yung pagkain, 12 beses, buwan-buwan, iba't ibang uri ng mga pagkain na ibibigay ng Panginoon, at meron pa dyan yung mga lamang kati. Hindi natin alam kung anong uri, anong klase ng mga pagkain na yan. Ngunit Diyos po ang magbibigay sa atin. Doon po natin malalaman sa naliligtas. Kaya ang pangako po ng Panginoon sa atin, sabi nga ng Panginoon, para ito sa mga babalik loob sa Panginoon, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarorosahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi.
Revelation chapter 3, verse 19. Amen. Kita mo, pang mahal ng Panginoon, magsikap lahat tayo, binibigyan tayo. Kung hindi, ano ang sabi ng Panginoon dito? Ulitin natin to. Ano ang sabi? But Jesus warned them that their light could go out. Mawawala. Kung kadiliman ang nasa atin, wala na. Kahabag-habag. Ano ang dapat nilang gawin? Tumayo na lang sila sa kangkungan at magpatay-patayan na lang. Wala nang pag-asa pag hindi sila nagbalik loob. Ngunit kung magbabalik loob sila, tunay na ng Panginoon. Kaya marami pong mga false prophet. Alam niyo po yung mga false prophet, uulitin ko po sa inyo ito. Pag nabasa niyo po ito sa Matthew, sabi rito sa Matthew 24, yung mga nangangaral po dito, 24:28. Saan man naroroon ng bangkay ay doon na nagkakatipon ang mga uwak. Kung saan daw yung bulok na aral. Doon nagpupuntahan yung mga tao, yung salita ng sanglibutan. Yan po ang pinakikinggan nila. Yan po ang doktrinang gustong-gusto nilang marinig. Pagka sinasabi mo yung tunay na ebanghelyo, tunay na salita ng Diyos, kumakati ang kanilang mga tenga. Ayaw nila. Kaya yan po hindi maganda sa mga taong nasa labas. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, ituloy pa natin. Dito sabi niya rito, alam niyo, sabi niya rito, di ba, binasa ko sa inyo sa 2:7? Di ba, napakaganda. Sa 2:7, sabi niya rito, sabi niya rito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Pero mapapakain ba yung mga nasa labas? Ito ang sabi niya rito ng Panginoon. Ito. Sa chapter 27 at 21 verse 27 ng Revelation, Apokalipsis po, At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Siya pala ang may aklat ng buhay pala aklat ng buhay ng Kordero. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. Alulitin ko sa inyo ito. Sabi nga ng Panginoon, then everyone will know that Jesus Christ is the Lord and King of the universe. Mag-isa lamang po siya. Siya ang lumalang ng langit at ng lupa. Siya ang tunay na Panginoon, tunay na tagapagligtas, tunay na Diyos magpakailan-kailanman. Siya ang nasa gitna ng trono ng Panginoon. Nasa gitna ng trono ang nakaupo ang ating Panginoong Hesukristo. Binasa ko po na sa inyo yan. Malalaman niyo po sa 7:17 po ng Revelation. Ano ang sabi niya rito? Sa 7:17 ng Revelation. Favorite number ko pa po yan. Sapagkat ang Kordero, si Kristo ito, na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Amen, amen, and amen. Alam niyo, wala ng kamatayan. Pinaka-bilyonaryo ka sa lahat ng bilyonaryo, kasama ka. Daig mo pa yung mga, dahil doon wala ng kamatayan, wala ng hanap buhay. Ang Diyos na ang bahala sa atin, siya na magpapakain kung saan tayo dalhin. Dahil nakikita natin yung universe na yan, napakalawak po niyan. Napakalawak yung universong na ito, itong sandaigdigan. Papasyal tayo dyan. Pupuntahan natin yan, makikita natin kung ano yung ginagawa natin dito. Gagawin din doon. Marami tayong nakikitang nagagandahan ay pakikita ng Panginoon na hindi raw natin nakita ng mata. Na hindi natin narinig ng tenga. Na hindi pumasok sa puso ng sinumang tao. Kahit sa atin, kahit ako, hindi ko alam yan. Pero ang Diyos ang nagbibigay na sa atin. Sinabi na ni Apostol Pablo yan sa unang Korinto 1:23 yata. Yan ang kakamali. Kaya alam natin, masayang-masaya tayo. Bagamat minsan dumarating yung mga pagsubok, minsan lagi tayo nababalisa. Nagwo-worry tayo, hindi ba? Pag nagwo-worry ka, nababalisa ka, anong dapat mong gawin? Huminto ka, pray more.
Pray more, manalangin, higit ka pang manalangin. Pagka pagka dumating naman, nahinto. Pag dumating, bigla kang nabalisa. Tumigil ka, huminto ka. Manalangin sa Panginoon kahit sa maikling panalangin, Lord. Ganun ang ginagawa ko, Lord. Ganun. Alam nyo, pag lahat ng tayo, pag may sakit, kailangan pray. Pag-pray natin, pinagpe-pray lahat natin yung mga may sakit. Pinagpe-pray ko yan pag sinasama ko sa fasting. Kaya naman, lihim akong kumikilos at gumagawa. Pinagpe-pray ko, kaya naman sila'y lumalakas. Pag nabalitaan kong ganito nangyari, pinagpe-pray ko sila. Pag nabalitaan ko na ganito may mga problema sila, pinagpe-pray ko sila. Kaya alam natin, huwag tayong malungkot dahil God will provide all things our need through Jesus Christ, our Lord. Amen. Siya po, basta't banggitin nyo lang, God will provide. God will provide through Christ, our Lord. Amen. Bibigyan ng Panginoong Diyos yan. Walang pag-aalinlangan. Kaya alam natin, kaya sabi nga ng Panginoon, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay, sabi niyang ganon, ay daramtan gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng aking mga anghel. Amen. Pero mo, ang bait ng Panginoon, ipapahayag ka niya, ipakikilala ka niya, pero siya rin yun. Kita nyo na. Kaya alam niyo yung mga maraming mga sinungaling, sino po yung mga sinungaling? Malalaman po natin, sabi nga ng Panginoon, sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Kung tinatanggihan mo ang Ama at yung Anak, yung Ama, yun ang Kristo, yung Anak, yun ang Jesus. Kaya dapat po ninyong malaman, dapat po nating tanggapin. Kaya maraming salamat po tayo mga one God, or sinasabi natin oneness, isa lamang po ang ating tunay na Panginoon. At isa lamang po ang ating tunay na Diyos. Isa lamang po ang tunay nating tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay nagkatawang tao, tinubos niya po tayo sa laman, lahat na paksa ko na po sa inyo yan. Kaya alam natin sa Espiritu, exclusively sa Espiritu niya po sinasabi, sa iglesia po yan. Walang iba. Sa iglesia niya po sinasabi yan ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Sa susunod, itutuloy po natin sa Esmirna, sa ikalawa. Alam natin, maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon. Mag-pray muna tayo. Mapagpala naming Diyos, salamat po muli sa iyo, Lord. Salamat po sa napakagandang message, Lord, na pinagkaloob mo. Tunay na Panginoon na ikaw ang siyang humipo sa aming mga labi. Ang bawat katagang ipinahayag namin, Panginoon, ay titimo po sa puso ng mga nanonood at nangakikinig. Sapagkat ikaw po, Panginoon, ang pangako mo po sa amin. Tunay nga, buhay na walang hanggan, buhay na kasiyasiya. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa karunungan, wisdom, knowledge, understanding, prudent. Thank you, Lord, knowledge in the Spirit. Yung pong karunungan sa Espiritu. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang siyang nasa gitna namin po. Nasa kalagitnaan at ikaw po ang siyang nangungusap sa iyong malit na lingkod. Salamat po sa message. Salamat po, Panginoon, at isinigaw namin ang katotohanan, ang salita ng buhay. Kaya, Lord, God in heaven, muling iunat mo at igawad mo yung mapagpala at makapangyarihan mo mga kamay, basbasan mo at pagpalain mo ang mensaheng ito. Maraming salamat po. Ang kapurihan at ang kadakilaan ay tanging sa matamis at banal mo pong pangalan, Panginoon namin Hesukristo, na aming tagapagligtas magpakailan-kailanman. Amen. Thank you, Lord. Thank you.
Salamat po.